God's Word at Work, Jail Ministry. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipaunawa sa atin ang sulat na ito na ginawa ni Apostol Juan para sa mga naging Kristiyano o tagasunod ng mga aral ni Kristo halos 2,000 taon na nakalilipas. Pakinggan po natin mabuti ito sapagkat itong liham na ito ay may malaking bahagi rin sa atin bilang mga nakakakilala at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Idalangin natin sa pamamagitan ng ating mga puso ang presensya ng Espiritu Santo at patnubayan tayo sa nais na iparating namin sa atin ng sulat na ito ni Juan. Mga kapatid, pakinggan po natin ang ikalawang sulat ni Juan mula sa talatang 1 hanggang 13. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak na tunay kong minamahal, hindi lamang ako kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan at nagmamahal sa inyo, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakalob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Labis akong nagalak nang makita kong ilan sa inyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi ito'y isang dating utos na simula pa'y nasa atin na. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong una pa. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ang ganong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-iingat nga kayo upang huwag mawalan saysay ang aming pinagpaguran at salip ay lubusan ninyong makamtan ng gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi magdaragnit dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na iba ang turo, dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasang makapunta diyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang aking kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hinirang. Family, punong-puno ng pagmamalasakit at pagmamahal at pagpapaalaala ang sulat na ito ni Apostol Juan. At marahil, ito'y tumutugma sa ating panahon na ngayon. Ito rin ang ating nararanasan. Maraming ipinunto ang sulat, pero ang tututukan natin itong sinabi sa sulat na humihiling siyang magmahalan tayong lahat. Bakit kaya? Bakit kaya family, no? Nangangahulugan ba ito na kahit hanggang ngayon ay ito pa rin ang suliranin natin bilang mga Kristiyano na sumunod sa dati ng utos ng Panginoong Jesucristo na mamuhay tayo na may pag-ibig sa isa't isa? Kung sa bagay, totoo naman ito, hindi natin ito maikakaila. Bakit? Ito ang masakit na katotohanan kung iniibig natin ang ating kapatid, ang ating kapwa. Marahil ay hindi tayo masasadlak sa kanlungang ito. Magagawa mo bang magsinungaling sa iyong katabi? Pinag-isipan ng masama ang iyong kapwa dahil sa kapakinabangan mo? Kinaiingitan ba siya dahil nakahihigit siya sa iyo? Ikinukwento mo ba ang kasiraan ng pagkatao ng iyong kapwa sa iba para lang may angat mo lamang ang iyong sarili at maging matuwid ka sa paningin nila? Mayabang at mapagtaas ka pa rin ba? Hindi ka ba naging tapat sa iyong asawa at nakipagrelasyon ka pa sa iba? Nagnanakaw ka pa rin ba? Mga kapatid, ang lahat po ng taliwas para masabi nating iniibig natin ang ating kapwa na siyang ikalawang utos ng Panginoong Jesucristo, tama lang ang paalaala at kahilingan ni Apostol Juan na hindi lamang sa mga unang Kristiyanong namuhay 2,000 taon na nakalilipas, kundi ito ay tumutukoy din sa atin, mga kapatid. Ang sulat ni Apostol Juan ay para din sa atin talaga. Kaya nga sa pagkakataong ito, muli nating suriin ang ating mga sarili, ang ating mga budhi. May nakatarim pa rin ba sa ating puso ng inggit, pagnanasa sa laman, pagnanasa sa mga bagay at pagmamalaki at iba pang mga lihis sa tamang pag-uugali at pananaw?
Mga kapatid, hindi tayo nakakakonekta sa ating Diyos na lumikha sa atin hanggat naririyan ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Dahil hanggat naririyan yan, wala sa atin ang pag-ibig. Wala si Kristo sa ating puso. Namumuhay pa rin tayong nakatanikala pa rin sa pagkakasala. Sabi nga ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat sa Kabanatang 5, talatang 12 na kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Maliwanag mga kapatid ang tinukoy dito. Si Kristo ay dapat namumuhay sa ating puso. Kaya nga po, pakamitiin natin mga kapatid at tunay na mapalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa isa't isa. Ipanalangin natin ito sa Diyos mga kapatid. Makapangyarihang Diyos na lumikha sa amin, huwag mo pong ipihit palayo ang iyong paningin sa amin. Tunay na hindi namumunga sa aming puso ang tunay na pag-ibig sa aming kapwa. Nais namin kahit papaano ay makahilintulad namin si Jesus na dahil sa walang pagmamaliw na pag-ibig sa amin ay inialay niya at dinala ang aming mga kasalanan sa kalbaryo ng kanyang pinagpakuan upang kami tubusin sa kasalanan. Amang mapagmahal, tulungan nawa kami ng Espiritu Santo sa aming pagbabagong buhay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Amen.